Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Senado nagkagulo. Nako, Senator Amy nabuking na, dapat Marcoleta. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga kababayan, ito po, nako. Mga napipisil na maging susunod na Senate President sa 20th Congress. Senator Vicente Soto III at Senator Amy Marcos, Senator Chis Escudero. Ayon po yan sa Bombo Radio Philippines. Nako mga kababayan, bakit naman wala dito si yung People's Choice, di ba? Na si Senator Rodante Marcoleta. Bakit sila lang? So eto na ba talaga ngayon ang final na ba ito? Hindi pa naman siguro mga kababayan sapagkat hindi pa naman nagsisimula ang 20th Congress. Pero ito may plano pala si Senator Amy Marcos. Bigla nagulat ako mga kababayan. May plano palang maging Senate President si Senator Amy Marcos. Anyway, sana nga maging si Senator Marcoleta malakas din naman ang Duterte Bloc. But anyway, eto sana hindi na tayo nagdududa. Kaya Senator Amy Marcos, pero mahirap pa rin No. Marcos ito di ba? Kasi kung maging Senate President ito tapos maging bias and yung allegiance niya ay mapunta talaga sa presidente, wala na. Tapos na ang lahat, di ba? So it's better that Congressman or Senator Marcoleta would be the next Senate President of the 20th Congress, mga kababayan, di ba? Kasi kung si Soto, si Chis Escudero, mga may experience na to at na-experience na natin na sila po ang naging Senate President, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Nag-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Mula po sa balita, kakapasok na balita, PBBM pinagpapasa na rin ng courtesy resignation ang 168 liderato ng government-owned and controlled corporations. Aba, pati mga korporasyon. Eto bigla akong naisip. Ito, opinion lang natin to mga karibin natin. Bigla ako kasi naisip, baka masindikato tayo dito. Di ba? Kung si PBBM na ang mag-aano dyan, di ba? Si PBBM ang mag-a-appoint ng mga government control. Sa bagay, it is owned by the government and controlled by the government. Di ba? Pero, the question is, kung ganitong klaseng administrasyon ang meron tayo, that we see a corrupt government, di ba? Do we trust? Di ba? May tiwala ba tayo na kaya ngayon ay bigla akong naisip, mga kababayan, baka masindikato lang tayo dito. Di ba? Kung yung mga national funds nga, di ba? Natitira pa nila. Kung yung mga national funds nga, di ba? Na nakokontrol nila ng kung anong gusto nilang gawin. Parang namomonopoly, di ba? But that is my opinion lang, mga karibin natin. Pero wala naman tayong ebidensya about that. Pero based on what we see, at wala namang nangyayari sa ating bansa ngayon, therefore, we conclude that this government is a corrupt government. Diba? Kasi kung hindi ito corrupt, napakalaki ng utang natin, na kaliwat ka ng utang, dapat medyo
marami tayong proyekto, infrastructure project, pero wala naman tayong nakikita. That's why, bigla akong naisip na baka ano lang tayo, masindikat tayo dito sa mga ano na ito. Anyway, kayo mga karibyo natin, kayo pong nanonood, ano pong masasabi nyo dito ha? Kung babaguhin itong 168 na yung liderato ha, kasi pinagpapasa ng courtesy resignation eh. Itong government-owned and controlled corporations, mapunta sa mga may hiwagang kamay, di ba? Oh. Anyway, it is kung ano naman yan karapatan naman yan ng presidente. So, pagbigyan na po natin. Alright? Ano po kanyang opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kabayan. At eto. Oh. Sabi po ni Attorney Salvador Panelo, sinabi niya, siya yung taong hindi tinatakasan ang problema. Yun ang problema. Hindi mo nga tinatakasan pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Ba? Stressing the solution. Kaya siya pinagre-resign kasi hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Correct. Palakpakan po natin. So what is the solution? No? If you are not running from these problems, what are your solutions, Mr. President? Hindi naman pwedeng sabihin mo lang na hindi kita tatakasan. Tititigan lang kita. Haharapin lang. Pag sinabi natin haharapin, there is a solution. Pero pag tititigan mo lang yung problema, it's still a problem, no? Sa bagay, unti-unti namang kumikilos ngayon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr., no? Sana lang maipagpatuloy nila kung ano man ang mabubuting ginagawa nila. Huwag yung mga masasama. Alright? Ito pa mga kabayan, PBBM hindi nababahala sa pagbaba ng trust rating. Ito lang ang presidente na hindi nababahala sa pagbaba ng trust rating. Alam nyo, may isang country, I think Japan yata, mga kabayan, di ba? Yung bumaba lang yung trust rating ng, correct me if I'm wrong bumaba lang yung trust rating ng kanilang presidente, sibak agad. Diba? Sibak agad sa posisyon. Kasi hindi po sila gutom, uhaw sa kapangyarihan. Pag nakikita po ng taong bayan ng mga Hapon, ng mga Japanese, that their government is useless and it's not for the people. Di ba? Alams na. Kaya nga asensado ang Japan, di ba? Kaya nga umaasenso ang Japan na pag-iwanan na ang Pilipinas, mga kababayan. No? Anyway, hindi na babahala sa pagbaba ng trust rating. Kasi ito mga kababayan, ito. Teka, yan, ito. Magic, ito. Hindi sila nababahala because they're doing something to regain, yung trust ng taong bayan. Like this news, mula po sa kami.com.ph. PBBM walang arting yumuko para damputin na hulog na plastic na ibinigay ng mga matatanda sa Bulacan. What is the news? Ano nung balita dito? Walang arting yumuko. They are making the president very, very good man, dito sa balitang ito, Ginagawa nilang napakabuti para magkaroon ng simpatya ang taong bayan kay President Bongbong Marcos Jr. And in the next survey, teka lang, walang arte-arte ito. Yumuko ito, dinampot yung nahulog na plastic na ibinigay ng mga matatanda. So, let's give a positive review or di ba, sa ating presidente. You know what, mga kabayan, anyone can do that. Nahulog na plastic. Ay nako, mga kabayan, etong istoryang ito, ang nakikita ko pa sa istoryang ito ay parang gusto nilang paawa effect. Ganon, di ba? Ang nangyayari, ganon Parang ganon ang dating, paawa effect, mga kabayan. So kapag ganyan ng ganyan po, pwedeng makuha ninyo ang simpatya ng taong bayan.
Lalo na ng mga matatanda. Kasi matanda yan eh, di ba? Makukuha ninyo ang simpatya. But at the end of the day, kukontrahin namin yan. Di ba? Dahil hindi naman ganyan sa totoong buhay eh. Hindi naman ganun ang nangyayari sa totoong buhay. Ano sa palagay niyo mga karabyo natin? Ikaw na nanonood, naniniwala ka ba that itong eksenang ito na pagdampot ni President Bongbong Marcos Jr. ng plastic na ibinigay ng matanda ay makakakuha ng simpatya sa taong bayan? Where in fact, you know who is the president. Di ba? Hindi ito ang klase ng tao na gagawin yan in the daily basis. Kasi si President Bongbong Marcos Jr. mahilig po yun sa party-party. And also his son, di ba? The first family itself, mahilig po sila magpa-party, di ba? Kung hindi nga na po na yung kanilang pagiging social, di ba? Sosyalero. Malamang hanggang ngayon, magkakaroon pa rin po ng mga party-party dyan sa Malacanang. Ano po ang inyong reaction dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Dito naman natin makikita mga kabayan that President Bongbong Marcos Jr. ay nagsisinungaling. Di ba sabi niya hindi siya makikialam or hindi niya aprobado or wala siyang inutos na i-impeach Vice President Sara Duterte. Pero eto po, dito po, kausap niya po dito si Sandro Marcos. Sabi po dito, sinabihan ko na siya. Andyan na sa inyo. Gampanan ninyo ang tungkulin ninyo. Suportahan ninyo ang proseso. Hindi ko naman alam na una siyang pipirma sa impeachment. Diba? Ang gulo. Ang gulo-gulo, mga kabayan. Ginugulo ninyo ang isip, puso, isip at damdamin ng bawat isang Pilipino. Ikaw na ama ka, sabi mo, hindi ko suportado yan, na impeachment na yan. But then again, your son consulted you kung ano ang gagawin. Tapos sabi mo, gampanan, suportahan. Nasaan yung hindi susuportahan dito? Di ba? Iyon nga unang-una pa, yan ang masama. Unang-una pa na pumirma si Sandro Marcos. What does it mean? Napakalaki po ng ibig sabihin nun na ang si Congressman Sandro Marcos ang unang pumirma doon because yung ibang undecided na mga nila talagang pipirma na doon with the condition, di ba? Yun na nga Yun na nga, nanalo na sa eleksyon. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. Huling-huli ang pagsisinungaling. Ito pa mga kaubayan, whitewashing crimes, fake news, blame for Filipinos. Opposition, Rodi Duterte arrest. Anong whitewash crimes? Hindi ito, basahin natin to. Politiko. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro expressed belief. Ito pala, paniniwala lang pala nila to that the massive fake news and disinformation campaign was behind the result of the survey showing that 58% of Filipinos were against the arrest of former President Duterte. You know what? Hindi mo kasi masasabing fake news kasi nangyari yon at marami po ang nakapag-witness that it is not a whitewash crime. Hindi po yung ganun. Kasi na-experience po naman natin that Filipinos are more secured doon sa panahon ni former President Duterte because of the less crime rate doon sa mga sa mga inosente. Pero crime rate doon po sa mga bad elements of the society, araw-araw meron. Diba? Kasi araw-araw nagtatrabaho ang mga pulis. Yun lang. Yun lang yun. Ngayon, diba? Kaya itong sinasabi dito ni Castro, sa bagay, paniniwala lang naman pala niya ito. So, ang paniniwala naman namin, Castro, you are wrong. Kasi, mismong tayo naka-experience that we are safe, we are being taken cared, di ba?
take care, di ba? Inalagaan tayo nung panahon na yun, nagkaroon ng pandemic. Even yung war on drugs, pag-aalaga yon sa ating mga inosente, sa mga law-abiding citizens, di ba? Alam mo naman, alagaan mo pa yung mga, di ba? Mga masasamang elemento ng ating sosyudad. Kaya mali itong sinasabi ni Castro. Yun lang po ang masasabi ko mga kabayan. Mali po itong sinasabi ni Castro. Alright? Ito mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Nadagdagan pa ang mga pangalang lumulutang na posibleng maging Senate President. Ay, grabe, no? May pagtatalo na. Meron na nagpapahiwatig na gustong maging Senate President, si Chis Escudero at saka si Tito Soto. Oh, yan lang ha. Oh, may tanong ako sa inyo. Kung yan lang talaga ang magtatapat as Senate President, sino sa dalawa mas gusto nyo at bakit? Si Chis Escudero at si Tito Soto. Pero meron pang pangatlo. Kung silang dalawa, wala kaming pipiliin sa kanila kasi ang pipiliin po namin si Senator Rodante Marcoleta. O may epal. May gusto pa maging Senate President. O tingnan natin kung sino tong epal na ito. Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Nakaw! Pasok, Amy! Ha? Ay, nako si Amy Marcos. Ay, nako. Ay, may lutang. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa senador para himukin siyang sumubok maging Senate President. Kaya kita nyo ha, nagpapahiwatig na to si Amy. Oo, meron daw kumakausap sa kanya na gusto siyang maging Senate President. Noong dumausdos ka sa survey, Amy Marcos, nagdudumikit ka kay BP Sara at panay ang batikos mo dyan sa pagkidnap kay Tatay Digong. Tapos nung nahalal ka, ang unang bukang bibig mo, imbis na ipagtanggol si Tatay Digong, imbis na ipagtanggol si BP Sara patungkol sa impeachment, imbis na kung anong proyekto, imbis na yung dayaan sa eleksyon ang unang lumabas sa bibig mo, ang unang lumabas sa bibig mo, merong kumakausap sa yung mga senador at gusto kang gawing Senate President. Grabe no mga kabayan. Sino kaya itong senador na kumakausap? No kasi si Erwin Tulfo may kumakausap din po sa kanya, sabi sa balita no, na mga senador to run for Senate President. Si Tito Soto may kumakausap din ng mga senador. Okay? Na gusto rin siyang maging Senate President. Etong si Senator Amy Marcos ganun din. Aba, teka lang. Parang iisang pattern lang ang ginagawa ninyo. Mas mabuti pa nito mga kababayan, kung tayo lang, kung tayong mga taong bayan na mga bumoto sa kanila, ang pagdidesisyonin, no? To whom it may concern, di ba? Si Senator-elect Rodante Marcoleta, dahil sa aming paningin, siya po ay hindi magiging bias sa aming paningin. Siya po ay karapat-dapat kasi siya po ay isang attorney. At hindi lang attorney may prinsipyo at hindi na bibili ng kung sino-sino man. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? I-comment nyo na lang po ang inyong opinion para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Alright? At yan mga karibyo natin, ano man po yan, i-comment nyo na lang. At maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.